taxpayers at mga OFWs na nagpapadala ng remittances na pinaghihirapan ninyo gabi-gabi. Okay. At kamusta rin po ang mga nasa Panabo City? Kamusta ang mga taxpayers dyan? Taxpayers represent ang mga Pasig, ang mga seafarer. Ayan, pag-usapan nito habang kayo ay naka-break sa inyong trabaho, ang mga magigiting nating seafarers, para malaman ng inyong mga fellow seafarers na nagpapadala ng remittances sa Pilipinas kung ano nangyayari sa inyong buwis at sa mga remittances ninyo. Hello sa mga remittances ng OFWs mula sa Chiba, Japan, ang mga taxpayers sa San Juan, La Union. So magsisimula na tayo. Medyo mabilis lang ito mga friends. Okay? At alam niyo naman po, hello sa mga taga-Pennsylvania. Alam niyo naman po ang issue, di ba? Pumutok ang issue na ang MOOE ng Kongreso at Senado ay walang resibo ang liquidation. Okay. Ganyan pong sistema ng Senado at Kongreso ay matagal na. Okay? Ilang dekada na yan. At bibigyan ko lang kayo ng buod kung ano ang ibig sabihin ng liquidation without resibo. Okay? Liquidation na walang resibo ng Kongreso at ng Senado. Okay. So, ano mang nangyayari dyan sa ganyang usapin na yan, mga friendship, di ba? At ito'y mainit na balita. At pagkatapos po natin gawin yan, ay sasagutin ko po ang rebatan ng Team Tambaluslos Teletubbies. Yan po ang tawag ko sa kanya, sa mga SOCMED warriors ni Team Tambaluslos Teletubbies. Team Tambaluslos Teletubbies. Okay, bakit sila Teletubbies? Dahil ang kanila pong utak ay parang Teletubby. Kaya nga. So, hello sa mga nasa Canada. Teletubbies, okay. mga butiti. So, sabi ni Antonio Cruz, naging culture na kaya ang hirap baguhin. Pwede po siyang baguhin kung kayo po ay makikialam dahil pera niyo po yan. Correct. Okay. Ang ginagawa lang po natin dito ay naghanap tayo ng awareness kung sakasakaling ang mga taong bayan ay may maging pakialam sa kanilang buwis na binabayad. Tama. Ayan. So, kailangan makikialam. ano na po ang ating issue? Okay. Ang issue po natin ay ang milyong-milyong MOOE. Okay? MOOE. Okay? Ito ay Maintenance, Operations and Other Expenses ng Kongreso at Senado. Okay? Matagal na po itong practice. Ibig sabihin, matagal na itong ginagawa. Pero noong 15 Congress, okay, nagpasa ang Kongreso at Senado ng Concurrent Resolution number 10. Ang layunin nito ay para i-maintain ang prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocations of each member of the Senate and the House of Representatives as classified. Okay? So, dito rin nakasaad na ang kanilang sistema ay liquidation by way of certification duly signed by each senator and member of the House of Representatives that such amounts allocated to each member of Congress as part of their maintenance and other operating expenses or MOOE were utilized or expended in the performance of their legislative functions. Okay? So ito ay pinasa ng Senado noong 2011 at ng House of Representatives noong 2012. See? So, ibig sabihin po talagang yan, may ang MOOE po katuturan, nila, may katotohanan. Hindi po kailangan ng resibo. Walang resibo ang liquidation ng kanilang MOOE. Okay. So, ang kailangan lamang ay certification ng bawat isang senador at congressman na ang
perang ibinigay sa kanila ay ginamit nila sa MOOE. Walang resibo po yan. Hindi po kailangan. Okay? Yan ang kanilang sistema. Okay, sabi ni Lennon, takbo na SAS. Hindi po pwede dahil nga po, kailangan pong baguhin ang sistema mula sa labas. Dahil kung isang senador ka lang, isang congressman ka lang na against ka sa polisiya nito, paano ka mananaig sa against 23 senators at against 314 congressman? Correct. So wala ka ma-achieve. Pagtulungan dapat ka. ang sistemang ito ay baguhin from the outside. Dahil nga sa loob ay mafia. Exactly. So paano mo mabaguhin ang mafia kung mag-join ka ng mafia? Nagigets nyo ba? Hindi po eleksyon ang solusyon dito. Ang solusyon po dito ay baguhin po ito at i-pressure ito from the outside. Militar, businessman, karaniwang taong bayan, simbahan, eskwelahan. Ngayon, kung ayaw niyo itong baguhin from the outside, hindi niyo ito mababago kahit kailan. Correct. So, meron nga isang friend ko na sinabi sa akin na kung sa ibang bansa nangyari itong expose na sinasabi ko, nag-aklas na ang taong bayan. Tumindig na ang taong bayan para baguhin ang sistema. Pero, siguro nga ay hindi ito naririnig ng maraming taong bayan dahil ayaw nga itong i-cover ng mainstream media dahil sila rin po ay nakikinabang sa sistemang ito na legalize corruption Prostitute sa Kongreso at Senado. ang mga media. Kaya po siya legalize corruption dahil ang MOOE po ng bawat senador at congressman ay wala po yung individual audit. At kailangan lang po dyan ay liquidation by certification, hindi kailangan ng resibo. Sa taong ito po, 2023, ang MOOE ng Kongreso ay umabot na ng 13 billion, 13 Wow, billion. so big, Ang 13 MOOE billion. naman po ng Senado ay umabot na MOOE. ng mga 3 million. Kay 3 million something. So, Grabing pera yan. Yung bilyong salapi na yan ay hindi kailangan ng resibo para sa liquidation. Tingnan nyo. Ang auditing po niyan is kailangan lang a certification ng bawat isang senador at isang congressman na ang milyong-milyong ibinibigay sa kanila kada taon ay ginamit sa MOOE. Every year pala. Sistema. Hindi ko po sinasabi na ang sistemang ito ay nangyari lang ngayong taong ito, ngayong kongresong ito. Ito po ay matagal na nilang ginagawa. Tama. At hindi nyo po ito nalalaman dahil hindi nga ito ginagawang issue ng mainstream media dahil nga sila ay nakikinabang Mga sa sipsip ang public media, affairs bayaran. fund ng Kongreso. Okay? Na umaabot po ito ng halos 1 bilyon. So, kung iisipin ninyo, kanino nila ibinibigay itong public affairs fund? Public affairs fund is for media. Okay? Public for PR. affairs fund. Okay. Fund is for media. Ngayon, sumagot naman po ang may mga SOCMED warriors ngayon, ang Team Tambaluslos Teletatis. Yan ang tawag ko nila, Tambaluslos Teletatis. Tambaluslos Sabi Teletatis. nila, Si ay Tambaluslos. double standard daw ako dahil may yung mga kaalyado daw ni Digong noon, ay meron din naman daw ganyang sistema. Mga bugok pala kayo eh. Correct. Mabugok. Daming syunga bills. Hindi ko sinasabing ngayon lang to nangyari. Ngayon, ang sinasabi nyo, bakit lang ako nagsasalita ngayon? Kayo nga eh. Magsasalita ba kayo about this kung hindi ako nagsalita? Tama. So, kung tahimik ako doon sa sinasabi nyo noon, bakit tahimik din kayo noon? Correct. So, bakit hindi kayo yung nag-ingay din nung panahon na yon? Diba? So, ibig sabihin, kaya tayong dalawa ay hindi nag-iingay nung panahon na yon dahil hindi natin alam itong information na to. Ngayon ka lang din to nalaman. At kayo, dahil alam mo na itong information na to, ano ang dapat gawin? Dapat mag-focus tayo sa solusyon. Hindi ito usapin na ikaw ay pro-Duterte, anti-Duterte, or pro-Marcos or anti-Marcos. Kung ikaw ay pro-Filipino taxpayers, yes. Kung ikaw ay pro-Filipino taxpayers, dapat ito ay issue mo. Yeah. Dahil bilyong-bilyong salapi
ng mga Filipino taxpayers ang walang liquidation na may resibo mula sa Senado at Kongreso taon-taon. So anong solusyon? Ang solusyon ay dapat sabay-sabay tayong manawagan na tapusin na ang sistemang ito ng Kongreso at Senado dahil wala pong lehitimong rason kung bakit walang resibo ang liquidation ng MOOE ng bawat isang senador at congressman. Sinabi ko na yun noon. Wala akong pakialam kahit madamay pa dito ang mga kaalyado ng mga Duterte dahil sila rin ay nandiyan sa Kongreso at Senado at pare-pareho po silang nakikinabang sa sistemang mafia na ito ng Kongreso at Senado. Ngayon, kung ikaw ay mag-o-object sa Kongreso at Senado at mag-isa ka lang, ang mangyayari dyan ay hindi ka bibigyan ng MOOE. I-delay yan dahil nga hindi ka nakikisama sa legalized corruption na ito. Kaya nga hindi mo ito mababago sa loob ng Senado at Kongreso. Dapat ito baguhin mula sa labas. I-pressure ang Kongreso at Senado ng mga Filipino taxpayers mula sa ordinaryong manggagawa hanggang sa military, sa CEO ng bagong kumpanya, ng mga bawat kumpanya, na tapusin na ang sistemang ito. Dahil hindi lamang pro-Duterte ang naapektuhan dito, hindi lamang ang anti-Duterte, hindi lamang ang pro-Marcos, anti-Marcos, pro-Dilaw, pare-pareho tayong naapektuhan ng maling sistema na ito na legalized corruption ng Kongreso at Senado. So mali ang rebuttal sa akin ng Team Tambaluslos Teletubbies. Dahil ang rebuttal nila ay gusto lang nilang mapanatili ang ganitong sistema. Kung ayaw nilang mapanatili ang ganitong sistema, dapat sabay-sabay tayong manawagan na tigilan na ang sistema na ito kahit kaalyado pa ng sinusuportahan nating politiko. Ang maapektuhan dahil mawawala na sila ng kupit. Dahil sabi nga, pag walang audit, may kupit. Kung walang resibo, napunta sa bangko. Napunta sa bulsa. Kasi nga, correct. Paano mo naman malalaman pala? Filipino taxpayer ka, kayo ba dito ay pro-Filipino taxpayer? Kung yes, I'm the one also. Taxpayers. Ang sistemang ito ay dapat wakasan na. Dahil bilyong-bilyong salapi ng mga Filipino taxpayers ang walang resibo ang liquidation. Tama ba yun? Hindi ko kasalanan. Ngayon ko lang ito nalaman. Kayo nga, nalaman nyo na ito, kayo Team Tambaluslos Teletubbies, pero ayaw nyo pang manawagan na wakasan ng sistema na ito. Bakit? Dahil nakikinabang yung kaalyado ninyo. Ako nga, wala akong pakialam. Kahit yung mga kaalyado ng mga Duterte ang maapektuhan sa pagbabago ng sistemang ito. Dahil ako po, katulad ng mga nanonood ngayon mula sa iba't ibang panig ng mundo at Pilipinas, kami po ay pro-Filipino taxpayers. Tama? Pro-Filipino taxpayers. So, kailangan siyang baguhin. May tanong si Prince, sas pag ba mag-transition tayo into federal state, mawawala na ba yung legalized corruption? Ang problema po ay tapusin yung sistema ng legalized corruption. Kahit mag-federal system ka dyan o parliamentary system, kung ang sistema pa rin na tanggap ninyo ay liquidation without resibo, pareho pa rin. So pwede mo namang baguhin ito kahit hindi ka mag-transition to federal state muna Baguhin ito dahil napakabilis baguhin ito kung ang mga Filipino taxpayers ay magising at mamulat na taon-taon bilyong-bilyong salapi nila ang malamang ay nauuwi sa kupit. Correct. Bakit nauuwi sa kupit? Kasi nga, ang liquidation ay walang resibo. Can you imagine ang isang senador at congressman, sasabihin lang niya, certification lang niya, na ang milyong ibinigay sa kanya sa isang taon ay ginamit sa MOOE. Paano mo mag-verify yan? Paano mo mag-verify yan na ganun nga? Kaya nga, kahit isang senador o congressman, walang maipipresentang individual audit nila or individual liquidation with resibo dahil hindi nga ganun ang sistema. Naintindihan nyo to?
kailangan wakasan yung sistema. Kasi kung pareho pa rin ang sistema ng liquidation ng MOOE ng bawat isang senador at congressman, kahit ang ilagay mo pa dyan ay si Mother Teresa, ganun pa din ang mangyayari. Hindi niya kailangang magpresenta ng resibo. Dahil hindi ganun ang sistema sa napakahabang panahon ng Kongreso. At wala nga akong pakialam kahit ang maapektuhan dito ay mga kaalyado ng mga Duterte sa Kongreso at Senado dahil ang sistemang ito ay mali. Hindi lang ito mali dahil pro-Duterte ako. Mali ito dahil ito ay anti-Filipino taxpayers. Hindi mo pera yan. Okay? Correct. So, liquidation nila ay walang resibo. Tama ba yan? Kayong mga pro-Romualdez, tama ba yung sistema na yan? Ngayong alam nyo na ito. Kayo rin mga BBM vloggers. Ngayong alam nyo na ito, bakit hindi kayo manawagan na tapusin ang sistemang ito? Kung mali ang nangyayari ngayon, mali rin nung panahon ni Duterte, mali rin nung panahon ni Gloria, mali rin nung panahon ni Aquino, mali rin nung panahon ni Ramos, mali rin nung panahon, lahat ng panahon na ganito ang sistema nila ay mali. So, ibig sabihin, dapat ito'y wakasan na. Tama. Dapat kayo ay maging pro-Filipino taxpayers dahil ang salapi na ginagastos nila na hindi nila kailangan ng resibo ay pera ninyo. Absolutely. Correct. Ito pera ng pro-Duterte, anti-Duterte, but pera ninyo bilang isang taong bayan. So ang issue na ito, kalimutan ninyo na kayo ay pro-Duterte, anti-Duterte, pro-Leni, anti-Leni, pro-Marcos, anti-Marcos. Ang isipin ninyo ay kayo ay isang taxpayer at ang bilyong-bilyong buwis na ibinabayad ng mga Filipino taxpayers na napupunta sa MOOE ng Kongreso at Senado ay hindi kailangan ng resibo sa liquidation. Yan ang itatak ninyo sa utak ninyo at tanungin ninyo ang inyong mga sarili kung tama ba ito. Tama pa ba itong mananatili sa panahon ngayon? Tama pa ba itong mananatili sa panahon ng mga anak ninyo at magiging anak nila? Kung hindi po ito babaguhin ngayon, magpapatuloy po ang sistemang pangungupit na ito na legal ng Kongreso at Senado. Correct. Wala pong kinalaman dito yung pagiging pro or anti-Duterte. Correct. Okay. Hanggang dyan lang. So, ayan. Naintindihan nyo ba ang ibig sabihin ni SAS? Yon. Kung sino man kayong mga Pilipino na mga taxpayers, mag-iingay tayong lahat. Isa akong taxpayers dahil itong pira natin na binabayad natin sa gobyerno sa buwis ay napunta sa legalized corruption ng Kongreso at Senado na sinasabi nga ni SAS, MOOE. Liquidation na walang resibo. Certification lang ang isasubmit nila, sasabihin lang na naubos ko na ang 20 billion halimbawa, ganon sa ganito, tapos na ang pera. Ganon lang yun. Imagine mga Pilipino, imagine, intindihin yung mabuti. Kaya patuloy maraming dumadami ang mga mahihirap sa Pilipinas dahil sa ganitong sistema. Ang pera natin, mga taxpayers, ay napupunta sa bulsa ng Kongreso at Senado. Yun ang ibig sabihin ni SAS Rogando. Kaya dapat talaga lahat tayo ay mag-iingay. Labas natin ang mga boses natin dahil kapag hindi ito ihinto na ganitong sistema, patuloy ganito, sila lang ang yumayaman. Kaya ngayon maintindihan nyo kung bakit maraming gustong maging politiko.
Maraming gustong maging congressman. Kasi dyan sila yumayaman. Maraming mga budget na napupunta sa bulsa nila. Kasi nga, sabi ni SAS, walang liquidation na may resibo, walang resibo. Yun, intindihin nyo yun. Ha? At intindihin nyo kung bakit sa ngayong panahon ni Marcos ang daming nag-iingay dahil marami garapalan na ang korupsyon. Besides sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, left and right ang mga korupsyon sa lahat ng ahensya. Kaya ngayon, marami ng mga vloggers, marami na ang nag-iingay. Dahil halatang halata na ang mga nangyayaring pagnanakaw sa pira ng mga taxpayers. Yun ang ibig sabihin ni SAS. Kaya kayong mga syunga bills na mga bayad, according to Maharlika, maraming binabayaran daw si Liza Smugs na mga vlogger na sinupalpalan, sinungalngalan yung mga bunganga ng mga hinayupak kayo. Intindihin nyo na darating din ang panahon na mga anak ninyo gagapang sa hirap dahil mga tanga kayo, mga syunga bills kayo, mga kupal kayo. Yun, saksak nyo yan sa kukuti ninyo na kung sino man kayong mga bayaran, sabi ni Maharlika, mga bayarang vlogger kunyari ni Liza Smugs, nakasabwat niya sino yung smuggler na si Michael Ma, na parang magkamukha sila, tingnan nyo yung bidyong pinalabas ni Maharlika, na si Michael Ma smugglers, at si Liza Smugs, parang mag-ina. Parang ang magkamukha. Zoom pa. Paawit-awit pa. Ano pa yung mga sama-sama tayong babangon. Babangon yung pagkabutod mo, Lisa. Kupal ka, animal ka. Pagkamukhang pera mong animal ka. Kaya dito kayo manggigigil. Yun, ang tandaan nyo, taong bayan. Huwag kayong magpapauto sa 1,000 ibibigay lang sa inyo. Pagdating ng eleksyon, mag-isip-isip kayo. Yun.